So tunay nga po na napakapalad nating mga women. Naniniwala po ba kayo na ito po ay hindi aksidente? Amen po? So, kasi po ito po ay nakaplano sa ating Panginoon na dito sa buong Pampanga, tayong mga kananayan, ka-women, ay pinili ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, ang ating pong topic ngayong hapon ay Women's Role in the Church. So, bago po tayo makinig, ay tayo po muna ay manalangin. Yes, Father, we praise you and we glorify your name. Lord, we thank you for this wonderful event that we are gathering here for our second Women's Fellowship. Lord, maraming salamat sa pagsama mo sa amin. Let every one of us na mga nanay ay maging ilaw kami, Panginoon. Yung aming role na binigay mo sa amin ay magampanan namin para, Lord, aming magawa ang purpose ng pagkakatawag mo sa aming mga buhay. Salamat po, O God, at sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. So, mga kapatid, meron lamang po akong ibibigay sa inyo na mga role. Alam ko po na tayong mga nanay ay marami ng role. Amen po ba? Amen. No? Ang ating pong key verse ay matatagpuan po ito sa Proverbs 31:10. Sabayan nyo nga po ako, read with me mga kapatid. A wife of noble character who can find. She is worth more than rubies. No? Tayo po na mga nanay na narito ngayon, we are wives of noble characters. Naniniwala po ba tayo? So, napaka-valuable po natin. Amen? Napakahalaga po natin para sa ating Panginoon. Even while a woman is fulfilling all her vital purposes in her home and in the world, she must always remember that her first place is in God. Sabi nga, di ba ang dami nating trabaho? Amen po ba? Marami tayong gampanin bilang mga nanay, no? Pero sabi nga, dapat first place sa puso natin si Lord. Amen? First place nga ba si Lord sa puso natin? Kasi naman mga kananay, tayo, first place sa puso ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya tayo po ay more than rubies. Di ba yung mga rubies na mga bato, mamahalin yan? So tayo po ay mas mahal pa tayo sa mga mamahaling ginto. No? Proverbs 31, ang sabi po dito, don't neglect your relationship with God. Kaya tayo nandito. It's not just gusto lang nating magsaya, no? Gusto lang nating magkita-kita. Hindi po. Dalawa po ang purpose. To have fellowship with God. Di ba? Sinong ka-fellowship natin ngayon? Si Lord, the Lord of Lords and the King of Kings. Kayo kaya pag pinatawag ni Mayor, di ba ang saya-saya nyo? Pag hindi kayo nakalista sa listahan ni Mayor na pinatawag, anong nararamdaman nyo? Di ba? Nalulungkot kayo? Kasi inisip natin, pag pinatawag tayo, may ayuda. Ayan. Si Lord, more than ayuda ang ibibigay. Kaya pag pinapatawag tayo ni Lord, mabilis, no? Excited, takbo agad tayo. Kasi ang nagpasundo, si Lord of Lords, King of Kings, ang may-ari ng lahat. Amen po ba? Ayan. Kaya don't forget to develop His character in your inner being. Tinawag tayo ni Lord para yun daw character ni Lord makita sa atin. Amen po ba? Amen. No? Tayo po ay tinatawag na women of God. Sabi nyo nga po, women of God. Ayan, no? So tayo po ay
ginawa according to the image of God. Amen po ba? Kaya kahit po sobrang busy, no? Sobrang busy natin, no? Tayo po ay may panahon para sa Lord. May panahon ba tayo? Amen. Kaya nga po, nandito tayong lahat. Palakpakan naman natin ang bawat team. Ayan. Halos kumpleto tayo. Amen po. No, she was meant to reflect His character and likeness to represent His true nation. And she was designed to act and function as God does in love and grace. Tinawag po tayo ng Panginoon para tayo po'y nakadesign. Sabihin niyo po, nakadesign. Ayan, nakadesenyo tayo na gawin natin ang tulad ng function ni Lord. Amen po? Amen. Sa pag-ibig at sa biyaya. Therefore, mga kapatid, ang Proverbs 31, ang sabi, ang summary, saying, while you are doing what God has called and gifted you to do, don't forget the importance of His character in your life. No? That is why it speaks of the wife of noble character. Kasi kaya ka tinawag ni Lord, binigyan ka ng gift. Sabihin nyo nga po, gift. Ayan, may iba't iba tayong gift. And having a relationship with the Lord and developing His character in your life form as an essential foundation that will sustain you in all your activities and accomplishment. No? So ito po yung bibigay ko pong mga role. Okay. Now, mga kapatid, to be true women of God, mayroon tayong role. No? Ano ba yung sabihin ng role? Gagampanan. Amen? Kasi mga kapatid, may purpose ang ating buhay. So dito malalaman natin, nagagawa na ba natin ang purpose ng buhay natin. So number 1 po, bigay ko po sa iyo number 1. Sabayan niyo po ako, maiksi lamang po ito. To practice spiritual discipline. Ayan. So sabi po dito, ito po ay sabi sa Bible, Ephesians 6:18, pray in the Spirit on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Amen? Mga kapatid, sa bawat pagkakataon ba nagpe-pray tayo? Amen. Kasi pag nagpe-pray ka, ina-acknowledge mo, hindi mo kaya. Kaya hindi mo kaya, kaya humihingi ka ng tulong kay Lord. Amen? And in that case, nakikialam si Lord. Tinutulungan ka ni Lord kasi ina-acknowledge mo ang kanyang power. Amen? At mga kapatid, pinagpe-pray nyo ba ang bawat isa? Amen. Tingnan mo nga katabi mo, pinagpe-pray mo na ba yan? Ayan. Kasi bawat isa sa atin dito ay tinatawag na tayong lahat na nandito, we are Lord's people. Amen? Amen. Parang di kayo ata naging masaya dun ah. Amen. Palakpakan naman natin ang Panginoon. So the best way we can strengthen our relationship with God and fulfill our role in His kingdom is through prayer. Para magampanan mo yung pinapagawa sa iyo ni Lord, mag-pray tayo. Amen? Kasi pag may prayer, may miracle. Amen? Sabihin nyo, kapag may prayer, may miracle. Yun, miracle happens when you pray. Kaya ganun po kahalaga ang prayer. So number 2. Number 2 po, to serve and volunteer. Ayan. Sabi po sa verse, 1 Peter 4:10, sabayan niyo po ako, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various forms.
Mga kapatid, alam nyo na ba kung anong gift nyo? Alam nyo na po ba yung gift nyo? Lahat tayo binigyan ng Lord ng gift. Mayroong gift sa pagluluto. Ayan, nasa ng mga nanay na masarap magluto? Ayan, pinagluluto nyo ang kapatiran. Amen? Sino naman ang may gift sa paglilinis? Ayan, ministry din po iyan, no? Sino po ang may gift na magmarites? Magmarites about Jesus. Kayo naman. Kala nyo ibang marites. Magmarites tayo. Gamitin natin yung pagiging madaldal. Madaldal na i-testify ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen po? Ayan. Ano pa bang mga gift? Bine-bless ka. Kaya ka binless ni Lord, may ibig sabihin. Ano yun? Mag-share. No? Bigyan mo naman yung kapatid mo. No? At bigyan mo rin ang gawain ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang bawat isa. Sapagkat ang bawat isa sa atin dito nag-share para sa gawain. Ayan, ang team faithful, sa kanila ang masarap na pansit. Palakpakan naman po natin ang team faithful. Ang team beloved, matitikman nyo ang masarap nilang lumpiang Shanghai. Ayan. Palakpakan natin ang team beloved. At ang team Macarius and team grateful, matitikman natin ang kanilang masarap na puto. Ayan. Kasaba and biko. Ayan, di ba? Sa pagtutulungan ng bawat isa, gumagaan ang ating mga gampanin. Amen po ba? Ayan. Kaya kailangan, mga kapatid, discover mo ang gift mo. Baka naman ang gift mo, prayer. Lagi mong ipanalangin ang iyong kapwa. Amen po? Amen. So lahat tayo, mga kapatid, no? Ang lumalago ay naglilingkod na para sa Lord. Amen? Kaya ka tinawag ni Lord, hindi daw para umupo, kung hindi para maglingkod. Gamitin natin ang gift na bigay sa atin ng Panginoon. Na-discover niyo na po ba ang gift niyo? Ayan, baka naman pwede ka, kapatid, na taga-entertain. May bagong bisita, taga-welcome. Amen? Okay, number 3. 3 na po tayo. Ayan, napakadali nito. To be inviting and inclusive. Ayan. Sabi dito, women. Sa Hebrew 13:2, do not forget to show hospitality to strangers. For by so doing, some people have shown hospitality to angels without knowing it. Taga dito ka sa OCW Pampanga, nakita mo may bago. Anong gagawin natin? Iwe-welcome natin, ngitian natin, no? Kamayan natin. Alam nyo, mga kapatid, napaka-laki ng nagagawa ng inyong ngiti. Ngumiti nga kayo. Ngitian nyo ngay katabi nyo. Ayan. Baka namumroblema ang kapatid mo, pero dahil nginitian mo siya, yung mabigat niyang mundo, napagaan mo. Amen? Ayan. So, mag-estima. Sabihin nyo nga, mag-estima. Ayan. Maging hospitable tayo, lalo na sa mga bago nating members, no? Huwag yun namang, hindi na sa atin uso yun, no? Ang uso tayo, welcome kapatid. Ayan. So, at mapag-invite tayo, no? Mag-invite. Sabi nga ni pastor natin, invest and invite. Umpisahan mo muna sa invest, no? Bigyan mo lagi ng hot pandesal. Pag may pera ka, samahan mo ng keso. O pagkatapos, saka mo sa dulo, sharean mo. Amen? Amen. Next, number 4 po. To study the Word. Ayan.
Mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos o women of God, ginagawa ba natin to? Do we study the Word? Alam niyo po sa OCW Pampanga, napakapalad natin. Kasi meron tayong pastor na talaga namang maraming binibigay sa atin na mga ganito kamukha ng ating journal, everyday journal. Alam niyo, bihirang church ang may ganitong gawain. Kapag ikaw ay nagjo-journal, nababasa mo ang buong Bible. Kasi alam mo, ngayon, kamukha kagabi, 1 Corinthians chapter 6. Chapter 6 na nga ba? Chapter 6, ngayon, chapter 7. Unti-unti, by reading the chapter every day, hindi mo mapapansin, nabasa mo na ang buong Bible. Amen? So, yun po ang purpose ng ating journal. At ikaw ang makikinabang sapagkat nalaman mo sa araw na yon ang message ni Lord sa iyo. Amen po? Sino na mga nanay na nag-journal? Ayan, palakpakan naman po natin. Ayan. So, ano po ba yung verse po natin dito? 1 Chronicles 16:11. Basahin niyo po, read with me. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Hanapin lagi natin si Lord. No? Through reading His words. Tayo din po ang magbe-benefit. Pag alam mo ang salita ng Lord, merong kang guide. Merong kang pangontrol. Merong kang merong kang tamang daan. May nagpapaalala. Amen po? Ayan. Next po, number 5 na po tayo. Kapag nabasa mo na ang salita ng Lord, isang role to evangelize. Amen? Amen po ba? Now, kapatid, bilang woman of God, tayo ba ay nag-evangelize na? O tayo pa rin ang ini-evangelize? No? Sana po humakbang na tayo. Amen? Okay, ano bang sabi? Inutos ba talaga ng Lord to evangelize? Ito po. Ito po ay greatest commission. Ito po ay dakilang atas. Sabihin nyo nga po, dakilang atas. Ayan. Great Commission. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 28:19 to 20, read with me mga kapatid. Sabayin niyo po ako sapagkat ito naman po ang huling verse. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So, may utos po ba si Lord? Anong utos ni Lord? Go and make disciples. Lumabas tayo, kapatid. Lumabas tayo at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po? So, mayroong inaasahan si Lord sa atin. God is expecting us to do His greatest commission. No? May inuutos po sa atin si Lord. Tingnan niyo po yung inyong team. Ano yung team na pinakamadami? O Team Macarius. Palakpakan nga po yung Team Macarius. Ayan. Ilan po kayo? 12. Ang Team Faithful, ilan po kayo? 9. Ang Team Grateful? 9 din. Ang Team Beloved? 9 din. 10. 9.
Ayan. So sa susunod po natin is November, last week of November. Ang ating pong guest noon ay ang hipag ng ating pastor, Sister Madel, asawa po ni Pastor Joey. Dapat po siya po yung ating tagapagsalita ngayon, kaya nga lang po ay iniwan na tayo ni Daddy Pastor, kaya po hindi po siya nakarating, no? Pero sa ating third fellowship, sana nag-triple, no? Mapapromise ba natin kay Lord madadagdagan tayo? Amen. Tandaan po natin, may dakilang utos si Lord. Go and make disciple of all nation. Baka naman sabi nyo, pupunta ba kami sa ibang bansa? Hindi po. Start with your family. Pag-pray nyo lang gabi-gabi. Yung family muna natin, bago tayo lumabas, yung ating po munang family. No? Yun po yung napakahalaga na nagagampanan natin, nagagawa natin ang purpose ng buhay natin. Amen? Kasi payag ba kayo na kayo ay ligtas? Tapos yung ka-family nyo ay hindi? Kaya kailangan po habang malakas pa tayo, gawin natin dahil may pangako si Lord. Basahin nyo po yung last. And surely I am with you always to the very end of the age. Iiwan ka ba ni Lord? Sasamahan ka niya. Huwag kang matakot. Ang maganda lang, kapatid, you make the first step. Mag-first step ka. Gabi, magkausap kayo ni Mister. No? Tay, meron naman akong request sa'yo. Pwede ba kitang ma-request na maka-attend ka man lang sa church kahit minsan? Yung anak din po natin, anak, pagbigyan mo ko, birthday ko ngayon. Pwede bang ma-invite kita sa church? Ganun po. Mag-try tayo. Mag-move. Because God is with us. Amen? Amen. So, dyan lang po nagtatapos ang aking pong maikling sharing. So, mga roles natin bilang women. Salamat po sa mga care leaders natin na nakakasama na po natin na nag-evangelize. No? So, loobin po ng Panginoon, by September, ay pupunta na po sa Likod Resort ang ating pong care leaders. No? Para yung maabot ang ating pong mga kananayan doon. So, magkaroon po tayo ng recap. Number 1. Ano po yung number 1? 2. Practice spiritual discipline. Pangalawa po, 2. Serve and volunteer. Maganda po, nagbo-volunteer tayo, no? Wag yung pipilitin, no? Then, number 3, to be inviting and inclusive. Number 4, to study the Word. And number 5, to evangelize. Amen po? So, to God be all the glory. Stay super blessed. Meron po tayong 10 minutes. After po nito, magkakaroon po tayo ng sharing sa bawat table. Ang discussion question po natin,
Panginoon, that we have learned today, the role